pagsasakripisyo ang isa sa ginagawa ng isang magulang, lalo na sa murang edad lamang nagsimula ang pagkakaroon ng anak. Katulad ni Aubrey na nagbuntis sa edad na 15 at kinailangang magdesisyon kung bubuhayin ang kanyang anak o pipiliin ang sarili niyang pangarap. Sa huli, mas pinili niyang palakihin ang anak kahit na hindi siya pinanindigan ng dating kasintahan. Ngunit sa dami ng kanyang paghihirap at sakripisyo, babalik ang lalaking nang iwan sa kanya para kunin ang anak na dati ay tinatakwil niya. Ito rin ang naging dahilan upang sumailalim sa itim na kapangyarihan si Aubrey. Ano nga kaya ang kahahantungan ng pakikipaglaban ng isang ina para lang mapanatili ang karapatan sa kanyang anak? Anong sabi mo? Ipalaglag mo yan. Hindi ko kayang panindigan ang nabuo natin. Mga bata pa tayo. Ang dami pang mangyayari sa buhay natin. Ang dami kong pangarap at ayoko ma-disappoint sa akin ng parents ko. Kaya ngayon pa lang, alisin mo na yung batang yan. Masisira lang ang buhay natin. Naririnig ko bang sinasabi mo, Brian? Anak natin to. Akala mo ba ganun lang kadali sa akin na kapag sinabi mong ipalaglag ang bata, ipapalaglag ko na agad? Dugot laman natin to. Tayo ang gumawa sa kanya. Basta, alisin mo yan. Hindi ako papayag na sirain ng batang yan ang pangarap ko. Kung gusto mo, ikaw ang magpalaki niyan. Pero kahit kailan, hindi ko aakuin ang magpakaama dyan. Sinasabi ko sa'yo, Aubrey, kung gusto mong maging maayos tayo, ipalaglag mo yan. Ngayong nabuntis mo ko, saka mo ko iiwan? Akala ko ba mahal mo ko? Akala ko ba akong babaeng na gusto mong makasama habang buhay? Bakit ngayon? Bakit ngayon? Ganyan ka na umasta sa akin. Ano bang tingin mo? Ginusto ko to? Ikaw ang nagpumilit na gawin natin to. Ilang beses ko na sinabi sa'yo na hindi pa ako handa pero ang dami mong ipinangako sa akin. Yun na nga. Parehas nating hindi ginusto. Kaya ipalaglag mo na yan. Sinasabi ko sa'yo, Aubrey, hindi ko tatanggapin ang batang yan. Ang dami ko pang gustong gawin sa buhay ko. Bakit kasi hindi ka nag-iingat? Alam mo na nga na may nangyayari sa atin, hindi ka pa gumawa ng paraan para hindi ka mabuntis? Bakit parang ngayon ako na lang ang may kasalanan dito? Hindi ba dapat ikaw ang nag-ingat? Ikaw ang babae. Ikaw ang dapat gumawa ng paraan. Pero wala na tayong magagawa. Nabuo na yan. Ang kailangan na lang gawin ngayon ay ipalaglag yan. Basta ako, hindi ko kaya manindigan sa batang yan. Bata lang din ako na may mataas na pangarap. Pasensya ka na, Aubrey. Pero kung gusto mo rin matupad ang pangarap mo, alisin mo ang hadlang na yan sa buhay natin. Naiwan ang dalagita na mag-isa habang nakatingin sa kanyang nobyo na naglalakad palayo. Nakakaramdam siya ng panghihina dahil hindi niya alam ang kanyang gagawin, lalo na at bata pa siya. Sa edad na 15, ang dami niyang pangarap na mawawala kapag itinuloy niya ang pagbubuntis sa dinadala niya. Ngunit hindi niya maatim na patayin ang sarili niyang anak. Sa paglipas ng mga araw, iniiwasan na siya ni Brian dahil ayaw niyang pag-usapan ang tungkol sa bata. Hindi ko alam ang gagawin ko, Nick. Ang bata ko pa, pero masisira na kaagad ang buhay ko. Hindi ko kayang buhayin ang bata na ito. Alam mo naman na hindi kami mayaman. Hirap na nga ang pamilya ko na buhayin at pag-aaralin ako. Tapos malalaman lang nila na buntis ako. Anong gagawin ko? Ayokong ipalaglag ang anak ko. Nakakonsensya ako. Iniisip ko palang gawin. Pakiramdam ko ay kamamatay ko lalo. Bakit kaya hindi mo kausapin ang mga magulang ng boyfriend mo? Ipaalam mo sa kanila ang kalagayan mo para makausap nila si Brian. Kasi sa totoo lang, kayo lang naman talaga ang may kakayahan na magdesisyon dyan. Saka mo lang gawin ang desisyon na naiisip mo kapag nalaman mo na rin ang opinyon nila. Baka naman mas matino silang kausap, di ba? Sa tingin mo ba tutulungan nila kami ni Brian na palakihin ang anak namin? Hindi natin sure. Pero mayaman sila eh. Panigurado naman na kaya nilang sustentuhan ang batang ginawa ng anak nila.
Sinunod ng dalagita ang payo ng kanyang kaibigan. Nagpasama siya kay Nick na pumunta sa bahay ng kanyang nobyo. Noong una ay hindi siya pinapasok sa loob at ayaw siyang harapin ng nanay ni Brian, ngunit mapilit siya. Nais niyang ilaban ang kanyang anak. Gusto ko lang po sabihin sa inyo na buntis ako. Hindi ko po alam ang gagawin ko sa bata. Hindi ko po ito kayang buhayin dahil wala pong kakayahan ng pamilya ko. Sa halip na makarinig ng pag-aalala mula sa ina ng nobyo, nagalit pa ito sa kanya at sinampal siya. Sinabi ng ginang na hindi tatanggapin ng pamilya nila ang bata at ipalaglag na lamang niya ito kung hindi naman niya kayang buhayin. Maraming masasakit na salitang binitawan ng ina ng kanyang nobyo na mas lalong kinasama ng kanyang loob. Mga salitang hindi niya inaasahan na maririnig mismo sa lola ng kanyang magiging anak. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Tulungan niyo po ako. Huwag niyo naman po kaming ipagtabuyan ng anak ko. Apo niyo po ito. Hindi po ito basta sino lang. Anak po ni Brian ang nasa sinapupunan ko. Kahit hindi niyo na po ako tanggapin, piliin niyo na lang pong pangalagaan ang magiging anak namin. Hindi na nakapagsalita pa ang dalagita dahil mabigat na sampal ang dumampi sa kanyang pisngi. Hindi lamang isang beses, kundi 3 beses. Nilait-lait ng ginang ang pagkatao niya at ang pamilyang pinanggalingan niya. Sinabi sa kanya na kahit kailan hindi nila tatanggapin ang bata, kaya kung ayaw niyang mamuhay lang bilang kaawa-awa ang magiging anak niya, mas piliin na lang niya itong ipalaglag. Pinalaya siya sa loob ng bahay at pinagbantaan na sa susunod na bumalik siya roon ay hindi sila magdadalawang isip na ipapatay siya. Ano ba naman yung pamilya ni Brian? Bakit naman ganun sila makitungo sa'yo? Ganyan ba ang gusto nilang imulat ang anak nila sa responsibilidad? Nabuntis ka nga ng maaga. Pero hindi lang naman ikaw ang gumawa niyan. Dapat turuan nila ang anak nila na maging tunay na lalaki. Nakakainis ha? Masyado nilang pinapanigan ng anak nila. Anong gagawin ko? Dapat bang ipalaglag ko ng bata? Pero ayoko. Hindi ko kaya. Kailangan mo magdesisyon. Kung hindi mo ipalalaglag yan, malaki ang magiging sakripisyo mo. Hayaan mo, nandito lang ako palagi para sa'yo. Tutulungan kita hanggang sa kaya ko. Nakakahiya naman sa'yo. Naging pasanin mo patuloy ako. Bakla, ano naman? Hindi naman panghabang buhay yan. Kapag nasa hustong gulang ka na, makakaya mo naman na itaguyod ang bata. Sa una lang yan magiging mahirap. Kaya nga nandito akong kaibigan mo. Hindi ko suportado ang maaga mong pagbubuntis. Pero wala naman nang mapapala kung magsisisihan pa tayo eh. Nabuo na yan. Paninindigan na lang sa sarili ang kaya mo. Naging mahirap ang desisyon para kay Aubrey dahil lahat ng meron siya ay kailangan niyang bitawan kung pipiliin niya ang kanyang anak. Sa huli ay mas pinili ni Aubrey na buhayin ang kanyang anak. Hindi na rin niya nakita pang muli ang dating kasintahan dahil ang sabi sa kanya ni Nick ay lumipat na ng bahay ang pamilya ni Brian. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Aubrey dahil mas binigyan niya ng pansin ang pagpapalaki sa anak. Naghanap siya ng trabaho para sa ipantutustos dito. Hindi naman siya pinabayaan ng kanyang kaibigan na tila ba nagsilbing ama ng bata. Makalipas ang 10 taon, naging maayos na ang buhay ni Aubrey at ng kanyang anak. Hindi man namuhay sa karangyaan, nabibigay naman niya ang pangangailangan nito. Tila ba naging mabilis ang takbo ng panahon. Ngunit hindi sila sigurado kung mananatiling tahimik ang kanilang buhay. Te, bilisan mo kaya dyan, no? Kanina pa kami naghihintay dito ni Anisha. Ang init pa naman ng panahon. Pawisan na kami. Amoy paksiw na. Teka, sandali lang. Ito lalabas na. Araw ng linggo
at sama-sama silang magsisimba. May inuupahang maliit na bahay si Aubrey kung saan ilang taon na silang nakatira doon. Paminsan ay doon natutulog ang kaibigan niyang si Nick, lalo na kapag wala itong pasok sa trabaho. Nang matapos ang simba, unang pumasok sa loob ng sasakyan si Anisha, habang ang magkaibigan ay naiwan sa labas. Wait a minute. Tama ba itong nakikita ko? Bakit? Ano bang meron? OMG! Si Brian yan, di ba? Bumalik na siya sa bayan natin? After 10 years niyang naging multo? Grabe! Ang laki ng pinagbago niya. Pero for sure, isa pa rin siyang duwag na lalaking walang paninindigan. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay nanlamig ang buong katawan ni Aubrey nang marinig niya ang pangalan ng dating kasintahan. Hindi niya nais na alamin kung tunay nga ba ang nakita ng kanyang kaibigan. Ngunit kusa itong itinuro ni Nick. Agad rin naman niyang nilingon ang lokasyon ng lalaki. Kanina ko pa yan nakikita. Ang akala ko naman kahawig lang niya. Pero hindi eh. Siya yan mismo, te. At mukhang asawa niya yung kasama niya. Ang kapal ng mukha naman niyang bumalik dito. Matapos ang pag-aabandona niya sa anak niyo. Nako, huwag niya talagang tatangkain na bumalik sa buhay niyo. Huwag mo na yan pansinin. Matagal na yan patay para sa akin. Hayaan mo siya sa buhay niya. Basta huwag niya lang kaming guguluhin. Diyan ka hindi nakakasigurado, te. Ang mga lalaking ganyan, hindi yan matatahimik sa buhay nila. Hindi yan babalik dito nang wala lang. Ang ibig lang sabihin, may pakay yan. Mukha namang masaya na siya sa pamilyang binuo niya eh. Isipin na lang din niyang multo na lang kami ng nakaraan. Hindi niya kinilala ang anak niya, kaya itatak niya sa utak niya na walang batang nabuhay sa mundong ito. Na siya ang kikilalaning ama. Tiningnan pang muli ni Aubrey ang pwesto kung saan nakatayo si Brian, kasama ang asawa niya. Ilang saglit pa, bago siya pumasok sa sasakyan ay nilingon din siya nito pabalik. Simula ng araw na yon, hindi na nawala sa isipan ni Aubrey ang pagbabalik ng multo mula sa kanyang nakaraan. Hindi niya inakala na makalipas ang 10 taon, malalaman niyang hindi pa rin naaalis ang galit na nararamdaman niya. Naisantabi lamang pala ito at naging mas malalim lang ang sugat. Isang araw, habang nagbabantay sa panaderya si Aubrey, may isang mamahaling sasakyan na huminto sa harapan at mula roon ay lumabas si Brian. Hindi siya pinansin ni Aubrey. Naghihintay lang siya kung may bibilhin ito. Pwede ba tayong mag-usap? Tungkol saan? Kilala mo pa pala ako. Anak ko ba yung batang kasama mo nung nakita kita sa simbahan? Siya na ba yon? Anak mo? May anak ka pala? Alam kong anak ko yung batang yon. Gusto ko siyang kunin. Gusto mong kunin? Anong karapatan mo para sabihin sa akin yan? Matapos mong abandonahin ang anak ko ng 10 taon, sasabihin mo yan? Yang 10 taon na nawala ka, ganyan ba katagal mo pinag-aralan kung paano maging makapal ang muka? Hindi ka ama, Brian. Binuo mo lang yan sa akin. Pero kahit minsan, hindi mo pwedeng tawaging anak ang anak ko. Hindi ko na kailangan magpaliwanag sa'yo. Anak ko rin siya. At may karapatan ako sa kanya. Alam ko na hindi mo siya kayang bigyan ng magandang buhay. Kaya ako na ang gagawa ng paraan para mabawi ang bata. Mabawi ang batang pilit mong ipinapalaglag sa akin? Paano kung natuloy kong tanggalin sa buhay ko ang bata? Pero hindi mo yun ginawa. Ikaw ang may kasalanan nito, Aubrey. Pinili mo siyang buhayin. Ibig sabihin lang, pinili mong hintayin ako para maging ama sa kanya. Ngayon, yun na ang ginagawa ko. Nagbabalik ako para sa anak ko. Wow! Hanggang ngayon ang galing mo pa rin. Sa akin pa rin pala ang bagsak nito. Hindi mo makukuha ang anak ko. Itinuring mo na kaming patay. Kaya kahit minsan, yun naman ang panindigan mo. Lubayan mo na kami ng tuluyan. Matapang ako para sa karapatan ko. Ako ang ama. Ako dapat ang may hawak sa anak ko.
Hindi na nakapagsalita pa si Aubrey dahil kusang umalis ang dating kasintahan. Dahil sa saglit nilang naging usapan, nagliyab pabalik ang galit na nararamdaman ni Aubrey, lalo na at tungkol ito sa kanilang anak. Nang kinagabihan na yon, pinuntahan siya ni Nick dahil ilang beses niya ring tinawagan ang kaibigan. Hindi na kasi maalis ang bagabag sa kanyang isipan. Nakakaloka ang walang hiyang lalaking yun. Anong akala niya sa anak niya? Pinaupahan niyang bahay na pwede niyang balikan kung kailan niya gusto? Ay, wag na wag mong ibibigay ang inaanak ko. Ako gigil na sa lalaking yun. Noon pa man, wala na siyang matinong ginawa sa buhay mo. Sinira na niya ang pangarap mo. Wag naman pati ang sa bata. Oo, hindi ko talaga ibibigay ang anak ko. Alam mo yung panginginig ko kanina habang kaharap siya? Ang kapal ng mukha niyang bumalik para sa bata. Naalala ba niyang ginawa niya nun? Gusto niyang ipalaglag ang anak namin dahil dyan sa lintik na pangarap niya. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral para lang itaguyod ang anak ko. Tapos ngayon na siya na ang may magandang buhay, babaliwalain niya ang lahat? Nakakuha pala ako ng balita tungkol sa lalaking yon. 3 taon na silang kasal ng asawa niya. Pero hindi sila magkaroon ng anak. Ito, bali-balita lang sa mga kakilala. Alam mo naman, minsan ang chismis ang kusang lumalapit. Hindi ko kasi alam na yung kafling ko kamag-anak ng babae. Tapos, bigla na lang niyang naikwento sa akin. Siyempre, si bakla naghanap ng mas marami pang impormasyon. Hindi ko nakasalanan kung hindi sila magkaroon ng anak. Baka hindi niya deserve magkaroon pa dahil sa ginawa niyang pag-abandona sa amin. Binabalikan siya ng karma. Kung nagawa niya ang pagpilitan sa akin ipalaglag ang anak namin, paano niya masasabi magiging mabuti siyang ama? Baka yun ang dahilan kaya gusto niyang kunin si Anisha. Naku, maghahalo talaga ang balat sa tinalupan sa oras na ipilit niya ang sarili niya. Kakalbuhin ko siya. Babalatan ko siya ng buhay. Ang kapal diba? Nung hindi siya makabuo, biglang babalikan yung iniwan niya. Magkamatayan na. Hindi niya makukuha ang anak ko. Matagal na siyang patay. Simula nang sinabi niya ipalaglag ko ang bata, doon pa lang nawala na siya ng karapatang maging ama. Kaya wag niyang isipin na ganun lang kadaling magpatawad at tanggapin ang pagbabalik niya. Hindi niya mahal ang anak ko. Mahal niya lang ang ideya na maging isang ama. Hanggang ngayon sarili pa rin niyang iniintindi niya. Masyado pa rin siya makasarili. Sa paglipas ng mga araw ay hindi siya tinigilan ni Brian. Madalas niya pang nakikita ang sasakyan ng lalaki na umaaligid sa kanilang bahay at sa eskwelahan ng kanilang anak. Naging malaki ang epekto nito kay Aubrey dahil hindi na siya makampante na iwan ng anak niya na mag-isa dahil baka isang araw ay bigla na lang itong kunin sa kanya. Nagmimistulang praning sa dami ng mga iniisip. Ayan na naman ang sasakyan ni Brian. Hindi na talaga ako tinantanan ng lalaking yan. Hindi na siya manahimik. 10 taon siyang nawala. Sana, tinuloy-tuloy na lang niya. Hindi naman namin siya hahanapin eh. Dahil kaya ko naman buhayin ang anak ko kahit na walang tulong niya. Ipablatter mo na kasi yan. Naiirita na rin ako sa kanya. Nakakaapekto na to sa trabaho mo. Ilang beses ka nang napagsabihan. Mamaya mawalan ka na talaga ng trabaho. Grabe na ang pang-agrabyado na ginagawa ng lalaking yan sa'yo. Kung kailan naman nakakabawi ka na sa buhay, bigla naman siyang maninira uli. Ayaw ka niyang maging masaya. Sandali nga lang. Hoy te, saan ka pupunta? Bakla ka? Anong gagawin mo? Halika rito. Nagmamadali si Aubrey na sugurin ang sasakyan na kinalalagyan ng dati niyang nobyo. Ilang beses siyang kumatok sa bintana at halata ang galit sa kanyang mukha. Lumabas ka dyan! Mag-usap tayong animal ka! Harapin mo ko, hindi yung panay ka lang sunod sa amin. Pinigilan siya ni Nick at inaaya na umalis na dahil malapit nang lumabas ang anak niya sa paaralan, ngunit hindi nagpatinag si Aubrey. Patuloy niyang pinagsisigawan ang sinumang nasa loob ng sasakyan para lumabas. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto. Bumungad sa kanya ang mukha ni Brian. Wala siyang makitang kahit na anong emosyon.
Ito rin marahil ang isa sa dahilan kaya siya nakakaramdam ng labis na galit. Kahit na isang beses ay hindi niya nakitaan si Brian ng sinseridad na tunay na nais niyang makabawi sa kanyang anak. Hindi mo pa talaga titigilan ang anak ko? Anak natin. Hindi lang ikaw ang magulang ni Anisha. Ay, wow! Ibang klase ka talaga, no? 10 taong kang nawala at babalik ka na parang wala lang? Nagpakasaya ka sa buhay mo habang naghihirap ang Frenny ko na buhayin ng anak nyo. Ang kapal talaga ng apog mo, no? At kaninong ulupong mo naman narinig na ama ka pa rin maituturing matapos ang ginawa mo? Manahimik kang bakla ka. Labas ka sa usapan ng pamilya namin. Kung ikaw nga hindi makabuo ng sarili mong pamilya tapos panghimasukan mo ang buhay namin. Hindi mo ko kilala at hindi mo alam ang pinagdaraanan ko sa buhay. Pamilya? Pamilya na ngayon ang tingin mo sa batang pinilit mong ipapatay sa akin? Baka sa 10 taon na nawala ka, nakalimutan mo ng pinagsasabi mo sa akin noong nalaman mong buntis ako. Maging ang mga magulang mo, hindi ba? Itinago ka nila sa akin? Inilayo ka nila sa responsibilidad? Ngayong nakakaya ko ng buhayin ng anak ko, saka ka babalik para ipakilala na ikaw ang tatay niya? Ilang taon man nang lumipas, hinding-hindi ko makakalimutan ang eksaktong sinabi mo sa akin. Nakatatak na sa puso ko ang galit. May karapatan ako sa anak ko. Kahit na anong gawin mo, kahit na ilang taon ako nawala, hindi magbabago ang katotohanan na dugo ko ang nananalaytay sa ugat niya. Anak ko rin siya. Kahit saan tayo makarating, mas may karapatan ako sa'yo. Ito na ang huling beses na sasabihin ko sa'yo to. Lubayan mo kami ng anak ko. Wala kang anak dahil nung araw na huli tayo nagkita, yon na rin ang araw na namatayan ka ng anak. Dugo lang ang ambag mo sa kanya. Huwag mong ipagyabang sa akin ang karapatan mo dahil kahit saan tingnan, wala kang ipanlalaban. Kahit apelido mo, hindi bit-bit ng anak ko. Ikaw lang ang naniniwalang anak mo siya. Habang sumisigaw sa galit si Aubrey, hindi niya napansin na nasa likuran na niya ang kanyang anak at narinig ang mga salitang binitawan niya sa dating kasintahan. Ngunit hindi kumibo si Anisha hanggang sa makabalik sila sa kanilang bahay. Ngunit base sa pagiging tahimik ng bata, may kung anong katanungan ang tumatakbo sa kanyang isipan. Nasa hustong edad na siya para maunawaan ang mga nangyayari. Dapat talaga umalis na tayo rito, Frenny. Kasi alam kong hindi ka titigilan ng lalaking yan. Ikaw na ang umiwas. Paano ako aalis? Hindi sapat ang pera ko para magpakalayo-layo. Wala akong mapapasukan na trabaho. Dahil alam mo hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral ko. Hindi naman din malaki ang ipon ko eh. Tutulungan kita. Ako na ang bahala sa bahay na titirahan nyo. At ako na muna ang sasagot ng gastusin hanggang sa magkaroon ka ng trabaho. Hindi ba yun naman ang pangako ko sa'yo? Sige na. Ako kasi ang natatakot sa ginagawa ng lalaking yun. Hindi na, Nick. Nakakahiya na sa'yo eh. Simula pa noon ang laki na ng gastos mo sa akin. Ikaw ang tumulong sa akin simula nang pinagbubuntis ko si Anisha. Huwag mo na ubusin ang pera mo para tulungan ako. Nakakahiya. May sarili kang buhay. Na hindi nga ako makatulong sa'yo. Ano naman ang nakakahiya ron? Magkaibigan tayo, bakla ka. At hindi lang basta inaanak ang tingin ko kay Anisha. Para ko na rin siyang responsibilidad. Kaya nag-aalala ako sa mga susunod na mangyayari. Hindi na natin kilala si Brian. Mas mayaman siya sa atin. Ang ibig sabihin, mas makapangyarihan siya. Ang magagawa na lang natin sa ngayon ay umiwas hanggat kaya pa natin. Nilingon ni Aubrey ang kanyang anak na nakaupo sa kama at nakatingin lang sa hawak nitong tablet. Kahit na hindi magsalita si Anisha, alam ni Aubrey at nararamdaman niyang maraming tanong ang bumabagabag sa isipan ng kanyang anak. Kinabukasan, walang pasok sa trabaho si Aubrey at ganon din ang anak niyang walang pasok sa paaralan. Kaya nanatili sila sa loob ng bahay. Dati ay lumalabas at gumagala sila. Ngunit ngayon, kailangan nilang iwasan si Brian. Habang tahimik sila sa loob ng bahay, nagsalita si Anisha at nagtanong sa kanyang ina kung bakit sinabi niyang matagal nang namatay ang kanyang ama. Pero may lalaking pilit na kumakausap sa kanya
at nagpapakilala sa kanya bilang kanyang tunay na ama. Sa katunayan, hindi pa handa si Aubrey sa ganitong katanungan dahil ni minsan, hindi niya inisip na guguluhin ulit ni Brian ang buhay nilang mag-ina. Ngayon, kailangan na niyang harapin ang bangungot ng nakaraan at ipaintindi sa anak ang anumang estado nila ng dating kasintahan. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko sinabi sa'yo ang totoo dahil ayokong hanapin mo ang tatay mo. Pinatay ko na siya sa buhay natin simula nang iwan niya tayo. Kaya naman nating mabuhay nang tayong dalawa lang, hindi ba? Matagalan natin yung ginagawa, masaya naman tayo. Kaya naman ni Mama na maging papa mo rin, o kaya si Ninang Nick mo. Palagi naman siyang tumutulong sa atin. Hindi kumibo si Anisha. Bumalik ang tingin niya sa kanyang nilalaro sa tablet. Nang araw na yon, nabalot ng nakakabinging katahimikan ang buong bahay. Walang mga salita, ngunit ang mga utak nila ay maraming katanungan. Kinagabihan, bago matulog, nagtanong ang bata kung pwede niyang makasama saglit ang kanyang ama dahil matagal na raw niyang nais na magkaroon ng tatay. Binanggit din ni Anisha na naiinggit siya sa kanyang mga kaklase, lalo na kapag ikinukwento ng mga ito kung paano sila igala ng kanilang mga ama. Yun daw ang isa sa pangarap ng kanyang anak, na hindi niya sigurado kung magagawa nga ba niyang mapagbigyan. Hindi tumugon si Aubrey sa kahilingan ng anak. Kinabukasan, wala siyang gana sa trabaho, kaya ilang beses siyang nagkamali. Ma'am, pasensya na po. Ayan po kasi ang pagkakarinig kong binibili ninyo Sandali lang po Aligaga si Aubrey habang pinapalitan ang tinapay na binibili ng customer. Pero bago niyang pamapalitan ay binawi na ang pera. Hindi lang isang beses nangyari yon dahil hanggang sa umabot ng gabi, ganun pa rin ang ganap. Paulit-ulit na pagkakamali dahil pakiramdam niya ay nawawala na ang kanyang utak sa dami ng iniisip niya. Ano ba itong nangyayari sa akin? Masyado na akong stress. Wala na akong maintindihan sa mga nangyayari sa paligid ko. Ay, nakakainis naman. Hindi pwede itong ganito palagi. Pagkatapos niyang magsarado ng panaderia ay naglakad na siya pauwi. May kalayuan ang bahay nila, pero dahil nagtitipid siya, kailangan niyang maglakad papasok at pauwi. Iniisip niya rin na makakatulong sa kanya ang paglalakad para makapag-isip ng maayos. Ilang araw na kasi siyang lunod sa mga problema. Nang matanaw na niya ang bahay nila, napansin niya na may sasakyang nakaparke roon. Hindi niya napigilan na makaramdam ng labis na kaba. Teka, ayan ang sasakyan ni Brian. Anong ginagawa niya dito? Ang anak ko! Nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay si Aubrey, kung saan niya naabutan ang kanyang dating kasintahan na nasa sala, habang ang bata naman ay natutulog sa sofa. Tila ba komportable ang kanyang anak sa piling ng ama nitong matagal na niyang inaasam na makasama. Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok sa bahay namin? Nandito si Nick kanina. Sa kanya ko iniwan ang anak ko. Lumayas ka dito. Ang kapal na mukha mong puntahan siya rito. Para ano Para lang kunin ang loob ng anak ko at tanggapin ka na niya bilang ama? Ang bata mismo ang kusang tumawag sa akin para puntahan ko siya. May emergency raw si Nick at kailangang umalis agad. Hindi mo ba alam yun Kaya nagmamadali rin ako magpunta rito dahil baka maiwan siya mag-isa at may masamang mangyari. Nag-aalala lang ako sa anak ko dahil kitang-kita naman nating napapabayaan mo siya. Wow! Nagmumukha ka na pala niyang mabuting tatay dahil lang sinamahan mo ng isang araw ang anak mo, samantalang 10 taon mo siyang pinabayaan. Bakit ba hindi mo ko bigyan ng chance na magpakatatay sa kanya? Kailangan ako ng anak ko at hindi mo kayang ibigay ang mga pangangailangan na yon. Hayaan mo ako makabawi sa kanya. 10 taon lang ako nawala pero may mas higit pang buhay ang kaya kong ibigay sa kanya.
Ilang araw ka palang bumabalik. Kung umasa ka, buong 10 taon mo siyang nasubaybayan ha. Kailangan mo lang ang anak mo dahil hindi ka magkaanak sa babaeng pinili mong pakasalan. Utang na loob, Brian. Tigilan mo na kami ng bata. Gumawa ka na lang ng paraan para magkaroon kayo ng anak ng asawa mo at yun na lang ang pagtuunan mo ng pansin. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang anak ko. Gumagawa na ako ng paraan para mabawi siya. Wala akong pakialam kahit na magalit ka sa akin. Dahil ang mga ginagawa kong ito ay may malaking ambag sa future ng bata. Hindi mo magagawa yon dahil una sa lahat hindi tayo kasal. Wala kang karapatan na kunin sa akin ang anak ko. Walang bakas ng pangalan mo sa kahit na anong papel niya. Tawagin mong amang sarili mo pero kahit na kailan hindi kita hahayaang alagaan ng anak na pinili mong ipapatay noon. Ngayon pa, kung kailang hindi ikaw ang naghirap ng ilang taon, ako lang ang may karapatan sa kanya. Isinuko ko lahat sa buhay ko para piliin siya. Mahiya ka naman sa sarili mo. Tinatawag mong amang sarili mo. Hindi mo nga nagawang magpakalalaki para manindigan. Kaya wag mo akong tatakutin. Nakaya kong itaguyod ng 10 taon ng anak ko. Makakaya ko yun ng higit pa kahit wala ka. Lumayas ka rito! Lumabas ka na! Napakatigas ng puso mo, Aubrey. Masyado ka makasarili. Pati anak ko gusto mong madamay sa galit mo sa akin. Tapos na yun. Tapos na ang 10 taon. Bakit ba hindi ka pa makalimot? Makalimot? Tingin mo ba malilimutan ko yon? Nakalahati ng buhay ko ginugol ko lang sa anak ko habang ang kalahati ng buhay mo ginugol mo sa sarili mo? Sino sa atin ang makasarili, ha? Ayoko nang magalit palalo. Kaya lumayas ka na sa harapan ko! Ilang beses na itinulak ni Aubrey si Brian para lumabas ng bahay nila. Pero nagmamatigas ang lalaki na umalis hanggang sa nagising ang anak nila at hindi na napigilan pang maiyak sa nakikita at naririnig niya. Ganyan ba ang gusto mong ipakita sa anak mo? Kung paano mo ipagtabuyan ng tatay na gusto lang naman niyang makasama? Hindi lang palaging tungkol sa iyo ang lahat, Aubrey. Huwag mo nang dagdagan ang sama ng loob na nararamdaman ko. Utang na loob. Huwag mong kalkalin ang sugat na iniwan mo sa pagkatao ko. Tigilan mo na kami ng anak ko. Maging masaya ka na lang na wala kami. Katulad kung paano ka naging masaya nung iniwan at pinabayaan mo kami. Hindi mo na ba kayang gawin yun ulit, ha? Kahit huling-hiling ko lang sa'yo, Brian. Pabayaan mo na kami! Wala akong pakialam sa 10 taon na nawala ako. Babawiin ko pa rin ang karapatan ko sa bata. Sa akin siya mapupunta. Kailangan niya ng ama. Kailangan niya ng buong pamilya na hindi mo kailanman maibibigay sa kanya. Gusto mo siyang kunin sa akin para magkaroon kayo ng masayang pamilya ng asawa mo? Oh, wow! Ibang klase ka, Brian. Sa sobrang talino mo, nababaliw ka na. Wala ka na sa katwiran. Ang layo mo sa realidad ng buhay. Wala tayo sa pantasya mo, hoy! Hindi lahat ng gusto mo nagagawa mo. Anak ko si Anisha. Akin lang siya. Hindi na ako magsasalita pa. Magkakaalaman na lang tayo. Huwag akong tinatakot mo. Dadaan ka sa ibabaw ng bangkay ko bago mo makuha ang anak ko. Huwag rin ako ang hamunin mo. Hindi lang pagdaan sa bangkay mo ang kaya ko. Dahil duduraan ko pa yan kasama ng paglibing sa ipinaglalaban mo. Kusang umalis si Brian habang si Anisha ay patuloy na umiiyak at tinatawag ang kanyang tatay. Naging mas mahirap ang mga sumunod na araw para kay Aubrey, lalo na at hinahanap ng kanyang anak ang kanyang ama. Hanggang sa nawala na si Aubrey ng trabaho at sumabay pa ang proseso ng papel ni Anisha para mailipat ang apelyido kay Brian. Ano bang nangyayari sa buhay ko? Bakit sunod-sunod naman tong mga problema? Hindi ko ba deserve magkaroon ng normal na buhay? Simula pa noon, ganito na kagulong lahat sa akin. Kahit namang strong akong tao, minsan hindi ko na kinakaya eh. Sorry to hear that, Frenny ko. Ang hirap nga talaga niyan. Mas mabigat pa itong pasanin na dinadala ni Brian kaysa sa ilang taon mong pinaghirapan na buhayin at itaguyod ang anak mo. Naku po, feeling ko kapag natapos siya ng ipaayos ang mga papeles ng bata, makukuha niya na ang inaanak ko. Imagine, hindi man lang siya nagpakahirap nung bata pa si Anisha, tapos ngayon na malaki na, sa kanya babalikan na alagaan?
kung kailan hindi na alagain. Sagad na sa buto ang kawalang hiyaan ng lalaking yan. Dapat pala nung unang beses nagkita kami, umalis na kami ng anak ko. Para hindi na ganito kalala. Dapat umiwas na kami. Kung nakinig lang sana ako sa'yo. Hindi ko naman kasi alam na magiging ganito katigas si Brian. Alam mo, Frenny, sa totoo lang, kahit magpalipat-lipat ka ng lugar, hindi mo pa rin maitatago sa anak mo ang tungkol sa tatay niya. Habang lumalaki siya, makagagawa siya ng paraan para mapalapit sa lalaking yun. Hindi ko masisisi si Anisha dahil isa rin naman siyang anak na naghahangad ng isang ama. Ang may kasalanan ng lahat ng ito, si Brian. Ang una niyang kasalanan ay ang pagtalikod niya sa inyo. Tapos ang pangalawa, ngayon na nanggugulo siya. Siyempre, yung bata, normal na makaramdam ng inggit doon sa mga kaklase niya na minsan hinahatid ng tatay. Tapos siya, hindi man lang makasama ng matagal si Brian. Diba? Isipin mo yun. Ang hirap din sa part niya. Sa pagiging makasarili ni Brian, sa halip na maayos ang lahat, pinagugulo niya pa. Ano sa tingin mong dapat kong gawin? Ayokong ibigay sa kanyang anak ko pero ngayon na wala na akong trabaho, kanino ako aasa? Kanino kami lalapit? Pakiramdam ko mababaliw na ako eh. Andito ko, diba? Kaya ko kayong buhayin. Don't worry, stable ang job ko. Maganda ang takbo ng karir ko at sahod. Ang dami ko ng utang sa'yo. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Para yatang kahit buong buhay ako magtrabaho, hindi ako kakalahati ng ibabayad sa'yo. Hindi naman ako nagpapabayad eh. Hindi ba ipinangako ko sa'yo na sasamahan kitang palakihin ng anak mo? Wala naman akong asawa. Hindi naman ako magkakaanak eh. Kaya si Anisha na rin ang itinuturing kong anak. Bakla lang ako, pero kaya ko naman maging ama. I know, not ama. Mother din ako. Mahinang natawa si Aubrey dahil sa narinig niyang sinabi ng kanyang kaibigan. Yan, kahit paano nakita rin kitang natawa. Sa sobrang stress mo, kumukulubot na kaagad yung balat mo. Sayang naman ang beauty mo, di ba? Salamat talaga, Frenny. Hindi mo ko iniwan kahit simula pa nung una. The best ninang ka talaga kay Anisha. Kahit na ang gulo-gulo na ng buhay ko, palagi kang nasa tabi ko. Susang arte ha? Ulit-ulit na lang sinasabi na ganito talaga ang mag-BFF, hindi nag-iiwanan. Saka, ngayon lang magulo ang buhay mo dahil kapag nakatikim din ng leksyon niyang Brian na yan, titigil din yan. Tanging si Nick lamang ang nagbibigay ng kagaanan sa loob ni Aubrey. Lalo na pagdating sa ganitong problema na nangyayari sa kanya. Sa paglipas ng mga araw, tanging si Nick ang sumusuporta sa kanila. Nagkaroon naman ng trabaho si Aubrey, pero hindi nagtatagal dahil tinatanggal din kaagad siya sa hindi mawaring dahilan. Ang iniisip niya, maaaring dahil ito kay Brian na nais siyang gipitin. Isang araw, nagpakita muli si Brian sa kanya para sabihin na gumagalaw na ang mga papel na pinapaasikaso niya. Maaaring sa taon din na yon ay mapapalitan na ang apelido ng kanilang anak at isusunod naman niya ang pagkuha ng karapatan niya sa bata. Kapag nangyari yon, tuluyan na raw niyang ilalayo si Anisha at ibibigay ang magandang buhay na dapat ay para talaga sa nag-iisa niyang anak. Birthday ng asawa ko sa susunod na linggo. Gusto ko sanang papuntahin si Anisha. Nakapag-usap na kami ng bata. Gusto niyang sumama. Kahit dito lang pagbigyan mo naman kami. Gusto kong mapalapit ang anak ko sa asawa ko. Para kapag nakuha na namin si Anisha, magiging komportable na siya. Hindi ako papayag. Hindi sasama sa inyo si Anisha. Maghanap ka na ibang bata na magbibigay ng satisfaction sa'yo bilang isang ama. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Ginagawa mo lang komplikado ang mga bagay-bagay. Sa halip na maging maayos na lang tayo, nagmamataas ka pa kahit walang-wala ka namang laban. Masyado kang matapang, wala ka namang kayang iharap sa aking kakampi mo. Maliban dyan sa bakla mong kaibigan. Masyado ka kasi talagang nagpapa-apekto sa mga sinasabi niya sa'yo. May laban ako dahil kahit anong gawin mo, akong ina ni Anisha. Hanggat hindi pa tapos yung pinagyayabang mo mga papel,
Ako pa lang ang may kakayahang magdesisyon. Hindi ka na lang magpasalamat. Pumapayag pa akong dalawin mo kahit minsan ang anak ko. Huwag mo rin idadamay ang kaibigan ko dahil siya lang ang nag-iisang tao na nakatulong sa akin. Mas malaki pa ang ambag niya sa anak ko kesa sa naging ambag mo. Mas mainam pa nga magpakatatay ang bakla kesa sa yung lalaking walang paninindigan sa buhay. Baka sa mukha ni Brian ang pagpigil sa kanyang galit. Tila ba marami siyang nais na sabihin, ngunit batid naman sa kanya na marami rin kayang ibalik sa kanya si Aubrey. Naging mas matapang na si Aubrey kaysa noon. Marahil dahil na rin sa anak na kanyang pinaglalaban. Saglit lang kami. 1 linggo lang kaming aalis. Hayaan mo naman ang anak kong maranasan ng marangyang buhay at makasama ng matagal ang ama niya. Huwag mong ipagkait ang 1 linggo na kasama niya ako. Aubrey, 10 taon mo na siyang inangkin. Kaunting araw ko lang siya hinihiram sa'yo. Bakit ba hirap na hirap kang ipaubaya yun? Hindi lang naman yun para sa akin. Para rin sa bata. Inangkin? Yung mga taon na yon, itinakwil mo siya bilang anak mo. Huwag kang umasta na parang ako pang may kasalanan na malayo sa iyong anak ko. Alam nating pareho na kaya ka lang lapit ng lapit sa kanya dahil hindi ka mabigyan ng anak ng asawa mo. Dahil kung meron kayong anak, kahit na kailan, hindi mo siya kikilalanin. Katulad kung paano mo yun sabihin sa akin noon at kung paano rin ipamukha sa akin ng mga magulang mo na hindi siya katanggap-tanggap. Kaya huwag kang magpanggap pa, Brian. Hindi ka mabuting ama. Umintig ang panga ni Brian dahil sa mga salitang sinabi sa kanya ni Aubrey. Nagmamatigas ang babae. Ayaw sa kanyang ibigay ang bata kahit na sa bilang na araw lamang. Nang matapos ang kaarawan ng asawa ni Brian, hindi na niya nakuha ang anak niya. May oras lang din kung kailan niya pwedeng makausap ang bata. Hindi niya magawang umapila kasi kahit na anong gawin niya ay wala pa siyang karapatan sa kanyang anak. Lumipas ang ilang buwan, lumalalim lalo ang galit nila sa isa't isa dahil na rin sa pagmamatigas ni Aubrey. Magkano ba ang kailangan mo? Para payagan lang ako makasama ang anak ko. Pinalampas ko na nga na hindi mo siya pinahiram nung birthday ng asawa ko. Huwag naman pati ang makasama ko siya ngayong Pasko. Ito ang unang Pasko na ama naman niya ang kapiling niya. Kahit na anong okasyon, hindi mo makakasama ang anak ko. Ilang Pasko, birthday niya, ilang New Year ba, ha? Na kami lang ang magkasama. Wala kang mapapala kahit na anong gawin mo. Papayagan kitang puntahan mo siya rito sa Pasko, pero hindi mo siya pwedeng isama sa kahit saang lugar. Sabihin mo, kung magkano mo ipapaarkila ang anak ko. Hindi pera ang kailangan ko. Pakinggan mong sarili mo. Sa inaasta mong ganyan, tingin mo ba salitaan niya ng isang matinong ama? Hindi siya laruan na aarkilahin mo. Ituring mo siyang isang anak. Hindi isang bagay na kailangan mo lang para masabing magandang imahe ng pamilya mo. Kaya hindi ka na magkakaroon pa ng anak dahil kawawa lang ang bata kung ikaw ang magiging tatay nila. Umalis si Brian na masama ang loob dahil kahit na anong pakiusap niya, hindi talaga siya pinapakinggan ni Aubrey. Pagpasok ng babae sa loob, ay agad niyang ikinandado ang pinto at sinigurado na ligtas sila sa loob ng kanyang anak. Kinabukasan, pinuntahan siya ni Nick sa kanilang bahay. Sinabi niya kung ano ang huling usapan nila ni Brian. Ano pa bang dapat kong gawin para tumigil na siya? Ano bang akala niya, ha? Ganun lang kadaling patawarin at bigyan siya ng pagkakataon na ipakita ang pagiging tatay niya? Ni minsan, hindi siya humingi ng tawad sa nagawa niya. Hindi ko siya narinig na inamin niya ang kamalian niya. Kaya paano kung tatanggapin ang pagbabalik niya? Deserve din ng anak kong marinig ang sorry niya. Ang sabi ko naman kasi sa'yo, mataas ang pride niyang si Brian. Hanggat pinipilit mo siyang ipagtabuyan, mas lalo niyang ginugusto na lumapit. Natatapakan mo ang ego niya. Kaya gigil na gigil yan, magpakatatay. Maniwala ka sa akin, may gagawin pa yang mas malala. Sa mga galawan niya, alam kong hindi siya papayag na matalo. Subukan niya lang gumawa ng masama, kakalimutan kong tatay siya ng anak ko.
Kung gaano katigas si Brian sa pagpupumilit na makuha ang anak niya, ganoon din katigas ang paninindigan ni Aubrey na hindi kailangan ng anak niya ang ama na tulad ni Brian. Makalipas ang ilang linggo, buwan at taon, kahit na minsan hindi nakapunta si Anisha sa bahay ng kanyang ama. Kahit na maghapon pang maghintay sa labas ng bahay si Brian at magmakaawa kay Aubrey, wala siyang napala. Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy ang buhay ng mag-ina, habang si Nick naman ay patuloy din ang pagtulong sa kanila. Isang umaga, nagising na lang si Aubrey na may masakit sa kanyang katawan. Hindi maipaliwanag kung saan yun nagsimula. Tulungan mo ako, anak ko! Ang sakit! Napaluhod si Aubrey dahil sa sobrang sakit ng kanyang katawan. May kung anong tumutusok sa kanyang laman at hindi ito basta lamang sakit dahil hindi niya makumpirma kung saang parte ng katawan ba yon nanggagaling. Napapahiyaw siya sa sakit hanggang sa dinala siya sa ospital at sinabi ng doktor na wala namang kakaibang nakikita sa kanyang katawan. Kailangan pa siyang obserbahan muna ng ilang araw. Nagreseta ng gamot ang doktor. Ang sabi sa kanila, kapag naubos na ang gamot na yon at hindi pa rin naaalis ang sakit sa kanyang laman, bumalik sila para sa panibagong pagsusuri. Ano na ang nararamdaman mo ngayon, Frenny? Ito, uminom ka muna ng gamot. Ay, sorry, hindi ko sinasadya na mahawakan ka. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin, pero sobrang sakit ang katawan ko kapag nasasagi. Ngayon, pati balat ko humahapdi na. Alam mo yung parang nasusunog ang balat ko. Tapos kahit kaunting dampi lang ang humahapdi na. Kahit yata mahanginan ako, pakiramdam ko natutuklap ang balat ko. Baka kasi sa init ng panahon yan ngayon. Ang lalaring kasi ng heat index natin. Teka. Gusto mo bang pahiran natin ng aloe vera? Meron akong dyan binili. Try lang natin. Nilagay ko yun sa rep para malamigan. Baka malaki ang maitulong nun sa balat mo. Kaso ang sabi ng doktor, huwag muna akong magpahid ng kung ano-ano sa katawan ko. Hindi ba? Baka bukas tingnan natin kung anong mangyayari. Salamat dito, Frenny, ha? Hindi ka pa tuloy nakapasok dahil sa akin. Sige na, umuwi ka na muna. Kaya ko ng sarili ko. Nakakagalaw pa naman ako kahit paano. 2 days ang leave ko, kaya dito na muna ako. Paano ko malalaman kung ayos ka lang kung uuwi ako? May pasok bukas ang bata, tapos pinatatawag daw ang guardian niya. Ako na lang ang pupunta, para makapagpahinga ka na rito. Alam kong dagdag na naman to sa stress mo. Bakit hindi niya sinasabi sa akin? Ano kayang nangyari? Ito ayaw kasi kitang ma-stress sa totoo lang. Alam mo ba na may inaway ang anak mo na kaklase niya? Nakipagsabunutan siya dahil ata napag-usapan ng tungkol sa tatay niya. Ako na ang bahalang kumausap kay Anisha tungkol dito. Ay, ang laki talaga ng epekto niyang ginawa ni Brian. Masyado siyang makasarili. Pati ugali ng anak niya nagbabago na rin. Ay nako. Huwag naman sanang maging suwail ang batang yan. Hindi na kumibo pa si Aubrey dahil nag-aalala siya sa nagiging pagbabago ng ugali ng kanyang anak. Tila ba nagre-rebelde na ito? Makalipas ang halos 1 linggo, naiiwan na lang ang mag-ina sa kanilang bahay dahil naging abala na si Nick sa kanyang trabaho. Nakakuha siya ng malaking proyekto. Ngunit kailangan niya munang lumuwas ng Maynila ng 1 linggo. Masama pa rin ang pakiramdam ni Aubrey. Hindi nawawala ang sakit ng kanyang balat at ang tila ba paghalukay sa kanyang laman. Dahil doon ay hindi na niya naaasikaso ang kanyang anak. Nakakuha ng pagkakataon si Brian para samantalahin ang kalagayan ng dating kasintahan. Magpapadala na lang ako ng tutulong at mag-aasikaso sa iyo rito sa bahay. Kukunin ko na muna ang bata.
Kami na muna ang bahala sa kanya. Bakit mo kukunin ang anak ko? Hindi mo ba nakikita ang kalagayan mo, Aubrey? May sakit ka. Ilang araw ka nang hindi makakilos at makatayo dyan sa higaan mo. Ni hindi mo naaasikaso ang bata. Hindi mo mapakain, wala kang pera, wala kang trabaho, walang kahit na sinong nasa tabi mo. Tingin mo ba, kaya ng bata na asikasuhin ang sarili niya na walang kalinga ng isang magulang? Lawakan mo naman ang utak mo, Aubrey. Para din ito sa anak natin. Ginagawa kong lahat para makakilos ako. Kahit na hirap ako sa nararamdaman ko. Gagaling din naman ako eh. Ang sabihin mo, sinasamantala mo lang ang kahinaan ko. Nakausap ko na ang bata. Gusto niya ring sumama sa akin. Doon sa bahay maaasikaso siya. May makakain siya palagi at maaayusan siya ng asawa ko. Hindi mo pa kaya, Aubrey. Huwag kang mag-alala. Hindi ka naman maiiwan mag-isa rito sa bahay mo dahil kumuha na ako ng nurse. Ako na ang magbabayad sa kanya. Magbibigay rin ako ng budget para may makain ka. Magpasalamat ka na lang dahil mabait ako. Naiisip pa kita. Hindi kasi kasing tigas ng puso ko ang sayo. Ginagawa ko rin ito para kay Anisha. Dahil alam ko naman na ayaw niyang malaman na ang nanay na nag-alaga sa kanya ay maiiwang kaawa-awa. Hindi! Lintik ka. Sinasamantala mo talaga na mas malakas ka sa akin. Kaya kong alagaan ang anak ko. Maaasikaso ko siya kaya wag mo siyang ilayo sa akin. Ayan, sa'yo na mismo nang galing na mahina ka. Nagmamalasakit lang ako sa anak ko at sa'yo. Gusto kong makabawi sa kanya. Gusto kong ibigay ang mga bagay na hindi mo kayang ibigay sa kanya. Hindi ka na makakatanggi. Dahil si Anisha na mismo ang nagdesisyon at pumayag na sumama sa amin. Magpasalamat ka na lang dahil aalagaan ko ang anak ko. At hindi ka rin maiiwang mamamatay rito na mag-isa. Kahit pa magsisigaw si Aubrey, hindi na siya nilingon pa ng dating kasintahan. Narinig niya na lang ang pag-alis ng sasakyan. Maging ang anak niya ay hindi na nagpaalam sa kanya. May isang nurse na nag-aalaga sa kanya dahil nahihirapan siyang kumilos. Palala ng palala ang sakit na nararamdaman ng balat ni Aubrey. Bawat minuto, sumisigaw siya dahil sa kung anong tumutusok sa kanyang laman. Hindi lamang sakit sa katawan na hindi maipaliwanag ang kanyang nararamdaman dahil wala nang mas hihigit na sakit ang nararamdaman ng kanyang puso. Pakiramdam niya ay tinalikuran na siya ng lahat. Wala nang natira. Wala nang nagmamahal. Para bang hinihintay na lang niya ang kanyang kamatayan para lang matapos na siyang magdusa. Deserve ko ba tong lahat? Simula pa noon puro na lang paghihirap ang nararamdaman ko. Hanggang ngayon ba wala akong karapatan na maging masaya? Ano bang kasalanan ang dapat kong pagbayaran para lang matahimik ako? Gusto ko na ng normal na buhay. Pero bakit ganito? Sa paglipas ng mga araw, mabilis na bumagsak ang katawan ni Aubrey. Hindi na siya makakain at hindi nagiging wasto ang tulog. Ang daming bumabagabag sa kanyang isipan. Lalo na at nais niyang makita ang kanyang anak, ngunit hindi niya magawa. Hindi pa ibinabalik ni Brian si Anisha. Tila ba bumaliktad ang lahat dahil siya naman itong hindi makasama ang anak. Habang inaasikaso siya ng nurse, tumanggi siyang kainin ang hinahain sa kanya nito. Iwan mo na ako. Bumalik ka na sa boss mo. Hayaan mo na lang ako mamatay rito. Baka sakaling ito na talaga ang kapalaran ko. Ang ipanganak sa pagdurusa at mamatay sa kasawian. Tatanggapin ko na lang ito. Kaysa umasang umaaayos ang buhay ko. Pumapatak ang luha ni Aubrey habang pilit niyang inaalala ang kanyang masalimuot na buhay. Nanggaling siya sa isang mahirap na pamilya. Nabuntis siya sa murang edad at hindi niya natapos ang pag-aaral. Tanging sinik lang ang tumulong sa kanya noong nagbubuntis siya kay Anisha hanggang sa maipanganak niya ito. Simula noon, hindi na siya tumigil sa pagtatrabaho
Lahat ng klase ng pagkakakitaan ay ginawa na niya para lang mabigyan ng maayos na buhay ang anak. Sa loob ng 10 taon, hindi niya inisip ang kanyang sarili at isang araw darating ang lalaking nang iwan sa kanya para lang kunin ang anak niya. Ang lalaking walang naging tulong sa pagsasakripisyo. Ngayon, gusto pang bumuo ng isang masayang pamilya kasama ang batang pinipilit niyang ipalaglag noon. Hindi na mawari ni Aubrey kung anong sumpa ang bumabalot sa kanya. Maging ang nangyayari sa katawan niya ay hindi na niya maipaliwanag pa. Habang nakaratay siya sa higaan, dumating ang kanyang kaibigan. Ay, hala. Naku po, ano naman yung nangyayari sa'yo, Frenny ko? Ang payat mo naman na masyado. Saglit lang ako nawala eh. Eh ikaw, sino ka naman ha? Nasaan na ba ang inaanak ko? Pumasok ba sa school? Ay, dapat pala hindi ko na kinuha yung project na yon para hindi na ako umalis dito. Kaya nagmamadali talaga ako makauwi. Kasi araw-araw akong kinakabahan kung anong nangyayari sa'yo. Hindi kumibo si Audrey. Ang sumagot sa tanong ni Nick ay ang nurse. Sinabi niya na kinuha siya ni Brian para alagaan si Aubrey. Siyala nito? Kunwari concern? Nasaan naman ang inaanak ko? Don't tell me, kinuha ng tatay. Saan ba sila nakatira? Kukunin ko si Anisha. Ako na ang susugod sa bahay ng walang hiyang yon. Abang na abang talaga siya sa ikababagsak mo? Para siya naman ang maging magaling? Hindi na kailangan, Frenny. Hayaan mo na siya sa tatay niya. Baka tama nga si Brian. Siya lang ang makapagbibigay ng magandang buhay sa anak namin. Hindi ko na kayang buhayin pa si Anisha. Dahil maging ang sarili ko, hindi ko alam kung kaya ko pang mabuhay ng matagal. Maraming salamat sa mga naitulong mo sa akin, pero hayaan mo na ako. Hindi naman na siguro ako gagaling. Basta ang hiling ko lang, kahit na anong mangyari, please, subaybayan mo ang anak ko. Gusto ko masigurado na palagi siyang nasa maayos na kalagayan. Walang ibang nararamdaman si Nick kundi awa sa kanyang kaibigan. Habol ito sa paghinga at tila ba naghihingalo na. Bakas ang paghihirap sa kanyang katawan, maging ang lungkot at pighati na sinasabi ng mga mata nito. Ilang beses na pinagtabuyan ni Aubrey ang kanyang kaibigan, ngunit hindi nagpatinag si Nick. Doon na siya umuuwi sa bahay ng kanyang kaibigan upang siya na ang mag-alaga rito. Nais niyang patunayan na sa kahit na anong hirap, palagi silang magkasama. Hanggang kailan ako magiging ganito? Ayoko na, Frenny. Gusto ko nang mamatay. Hirap na ako eh. Nagmamakaawa na ako gabi-gabi na sana wag na akong magising pa para maging payapa na rin ako. Ha? Kaloka ka naman, Frenny. Kaya nga kita'y naalagaan para gumaling ka. Paano naman ang anak mo kapag hindi ka na nagpakita sa kanya? Alam mo bang miss na miss ka na ni Anisha? Nag-chat nga siya sa akin. Pero binura din. Feeling ko, minamanduhan ng tatay pati yung account ng anak niya. Nakablock nga rin ako eh. Pero nangangamusta ang bata sa'yo. Gusto ka na niyang makasama. At nagsusumbong na ayaw niya na ron sa tatay niya. Mas iba pa rin daw ang pag-aalaga mo sa kanya. Pero hindi ko siya mabibigyan ng magandang buhay. Kung sarili ko nga hindi ko maasikaso, kahit tumayo, hindi ko magawa. Wala na akong kwentang tao. May duda talaga ako sa nangyayari sa'yo, Frenny. Piling ko may kakaiba. Hindi kaya kinukulam ka? Kinukulam? Sino namang kukulam sa akin? Hindi natin alam. Pero kasi hindi nakikita ng doktor ang sakit mo. Tapos, ang laki ng ibinagsak ng katawan mo. Baka lang naman. Kasi naalala ko noon, may tita ko na kinulam din. Ganyan ang nangyari sa kanya, ang bilis bumaksak ng katawan niya.
Dinala pa nga siya sa abroad para makahanap ng magaling na doktor na makakakita ng sakit niya. Tapos, nung iuuwi na siya sa Pilipinas para ipatingin sa albularyo, namatay naman siya. Tapos ng burol niya, dumating ang albularyo. Maaagapan pa naman daw sana, kaso dinala sa iba't ibang doktor. Ang sabi kasi, ang mga kinukulam daw talaga, hindi pwedeng ipadoktor. Mas lumalala ang nangyayari sa kanila. Paano naman natin malalaman kung kinukulam ako? Anong pwedeng gawin? May dapat bang lapitan? Saan naman tayo hahanap ng albularyo? Alam mo, sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa mga kulam na yan. Wait, alam ko meron dito eh. Ako nang pupunta, sandali lang. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Nick. Pinuntahan niya ang isang albularyo para ipatingin ang nangyayari sa kanyang kaibigan. Doon nila nakumpirma na may kumukulam nga sa kanya. Sino naman kayang may motibong gawin yan sa'yo? Hindi kaya si Brian? Sinabi ng albularyo na may kailangang makuha kay Aubrey. Yun ang dahilan kaya siya pinakulam. Hindi intensyon na patayin siya dahil ang kulam ay tungkol lamang sa pagpapahirap sa kanya. Sa mga sinasabi ng albularyo, doon na unti-unting naiisip ni Aubrey na maaaring ang dating kasintahan ang gumagawa sa kanya ng kulam. Tulungan niyo po akong gumaling. Kailangan ko pong maayos ulit ang buhay ko para mabawi ko ang anak ko. May chance ba na bumalik sa nagpakulam sa kanya ang sumpa? Sinabi ng albularyo na hindi niya sigurado kung babalikan ng sumpa ang nagpakulam sa kanya. Yun ay depende na lang sa ginawa ng mangkukulam. May iba raw mangkukulam na sinasalo na lahat ng sumpa pabalik. Meron namang hinahati ito. Nang gabi rin na yon ay isinagawa na nila ang ritual para kontrahin ang itim na kapangyarihan na bumabalot sa pagkatao ni Aubrey. Malakas ang hangin sa loob ng kwarto. Hindi mawari kung saan yon nanggagaling. Ngunit kahit na anong lakas ng hangin, hindi natitinag ang mga kandila. Hindi ito gumagalaw. Ang matandang albularyo naman ay umuusal ng ritual na hindi nila maunawaan. May mga pinapahid din siyang langis sa katawan ni Aubrey. Aray! Ang sakit! Mariin na napapikit si Aubrey dahil pakiramdam niya ay sinusunog ang kanyang buong katawan. Napapaso siya sa bawat haplos ng albularyo. Tumagal din yon ng ilang segundo hanggang sa napansin niya na may hinihilang itim na usok ang albularyo. Lumalabas ang usok sa kanya mismong katawan. Ipinasok ng albularyo sa maliit na garapon ang tila itim na kaluluwa. Matapos ay kumalma ang kaninang nagwawalang hangin sa kwarto. Hinintay nilang maupod ang mga kandila bago tumayo ang albularyo. Sinabi sa kanila na aabutin pa hanggang kinabukasan bago makaramdam ng kaginhawaan si Aubrey, habang unti-unti na ring bumabalik ang sumpa kung kanino man ito tatama. Naloka ako doon. Ang intense ng mga ganap. Awang-awa ako sa sigaw mo kanina, te. Talagang sakit na sakit ka. Mabuti naman na agapan na kaagad natin to. Malakas ba ang sigaw ko? Hindi ko marinig dahil para ako nabibingi kanina. Ang alam ko lang parang humihiwalay ang balat ko sa katawan ko. Pero ngayon, gumagaan na. Kahit hawakan ko ang balat ko, hindi na siya masakit. Sino kaya ang kumulam sa akin? Si Brian kaya talaga? Hindi natin sigurado. Pero siya ang may malaking motibo. Imagine, nang dumating siya, saka ka lang nagkaroon ng ganyan? Nagkandamalas-malas ka pa? Sana gumaling ka na para makuha na natin ang anak mo. Habang nagiging maayos ang pakiramdam ni Aubrey, nagkakaroon naman ng pagbabago kay Brian. Nang makaya na ni Aubrey na makuha ang anak niya,
Pinuntahan niya agad ito sa bahay ni na Brian. Nang makita siya ng kanyang anak, iyak ng iyak ang bata at humihingi ng tawad dahil ginusto niyang sumama sa kanyang ama kaysa samahan siya habang nagpapagaling. Tila ba nakaramdam ng pagsisisi ang bata. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi ikaw ang may kasalanan. Isa ka lang bata na naghahangad ng pagmamahal ng isang ama. Pero pinatunayan lang sa'yo ng tatay mo kung bakit hindi siya nararapat na maging ama mo. Mahigpit ang yakap ni Anisha sa kanyang ina. Halos ayaw na niyang bumitaw. Sinigurado naman ng kanyang ina na hindi siya iiwan nito at isasama na pabalik sa kanilang bahay. Pinakuha na muna ang mga gamit niya at pinasama siya kay Nick. Sigurado ka ba na mamaya ka palalabas? Ayusin ko na lang muna ang sasakyan. Parada ko na sa gate para paglabas mo makita mo kaagad. Gusto ko munang makausap si Brian. May mga kaklaruhin lang ako sa kanya. Noong una ay ayaw ng asawa ni Brian na magkausap sila dahil ang sabi ng babae masama ang pakiramdam ni Brian. Ngunit nagpumilit si Aubrey. Sinabi niya na noong si Brian ang nagpupumilit na makuha ang anak nila, hinahayaan niya. Ngayon pa ba siya aatras kung kailan ang dami ng nangyari sa buhay nilang mag-ina simula nang manggulo sila? Pagpasok ni Aubrey sa loob ng kwarto ni Brian, naabutan niya itong nakahiga lang at nakatulala sa kisame. Ang malaman niyang katawan ay tila ba unti-unting naubos. Ang mga mata niya ay malamlam at halatang may dinaramdam na sakit. Nagpaalam ka ba ng maayos sa anak ko? Dahil ito na ang huling beses na makikita mo siya. Babawiin ko na siya at hindi na ako papayag na makakalapit ka pa sa kanya. Siguro naman sapat na ang 1 linggo mo siyang nakasama para mapagtanto na hindi talaga para sa iyo ang pagkakaroon ng anak. Anong ginawa mo sa akin? Ako bang may ginawa sa iyo? O ikaw ang may unang ginawa sa akin? Bakit, Brian? Bakit umabot pa tayo sa puntong kailangan mo pa akong kulamin para makuha ang anak ko? Hindi pa ba sa'yo sapat ang ilang taon kong pagdurusa? Gusto mo talagang maubos ako? Ano bang kasalanan na ginawa ko sa'yo? Namumuhay kami ng maayos ni Anisha. Ikaw ang bumalik para manggulo tapos sa huli, ikaw pang gagawa ng masama sa akin. Talagang ipinakulam mo pa ako. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Alam kong binabaligtad mo lang ang sitwasyon. Kagagawan mo ito dahil gusto mo akong gantihan sa ilang taong kong pag-iwan sa inyo. Tumanda ka lang sa edad pero hindi sa pag-iisip. Sayang, ikaw itong nakapagtapos ng pag-aaral at nakaranas ng magandang buhay. Pero ikaw itong hindi maintindihan ng buhay. Maaga akong namulat sa responsibilidad. Naging magulang ako. Naranasan kong bumuhay ng batang sa akin mismo nagmula. Marami akong hirap na napagdaanan. Maaaring isang malaking pasasalamat yon dahil alam ko na sa sarili ko kung ano ba ang tunay na kahulugan ng buhay. Hindi ka tulad mo. Hindi ka nagbago. Hindi mong iniisip na kaya mong makuha ang lahat na gusto mo. 10 years ago, sinabi ko sa'yo na buntis ako. Sinabi mo sa akin na ipalaglag ko ang bata. Nakiusap ako sa'yo na kaya naman nating buhayin kung magtutulungan tayo, pero pinagpilitan mo pa rin. Nakiusap ako sa mga magulang mo, pero sinabi nilang mas kaya nilang mamatay ang anak ko kaysa masira ang pangarap nila para sa'yo. Itinuloy ko ang pagbubuntis ko. Hindi mo alam kung anong nawala sa akin noon. Marami. Pati sarili ko. Tapos isang araw bumalik ka. Wala man lang sorry. Hindi ko malang nakita na nagsisi ka. Tapos biglang gusto mong kunin ang anak ko para sa pamilyang binuo mo. Inubos mo lahat sa akin, Brian. Hanggang sa pagkakataon na pinakulam mo ko. Tapos ngayon na ikaw na ang binabawian, sa akin mo pa rin sinisisi. Hindi lang ako ang gumagawa ng mali, Brian. Sana malaman mo rin sa sarili mo kung anong pagkakamali mo. Tanggapin mo para sa ikatatahimik mo rin. Matapos na sabihin niyo ni Aubrey, ay agad na rin siyang umalis.
Hindi na siya naghintay ng tugon mula sa dating kasintahan dahil alam niya na kapag gusto ni Brian na makausap sila ng anak niya, gagawa ito ng paraan. Sa paglipas ng mga araw, nakakabawi na rin sa kabuhayan si Aubrey at ang kaibigan niya ay patuloy pa rin na tumutulong sa kanya. Naging bukas na rin ang kaisipan ng kanyang anak patungkol sa lagay ng mga magulang niya. Alam mo, feeling ko minsan mamimiss ni Anisha ang papa niya. Alam ko, hindi naman kasi basta maaalis sa bata na hanapin ang papa niya. Siguro may pagkakataon na gusto niyang makita o makasama pero hindi pang matagalan. Alam mo naman ang bata, naghahangad din ng kalinga ng ama. Iba pa rin kasi kapag may tatay. Sa bagay, dalawa kasi ang mami niya eh. Hindi ko alam kung magpapakita pa bang tatay niya kung hindi man. Siguro, matatanggap rin ng anak ko yun. May bali-balita nga ako nasasagap na parang hindi na talaga naalis yung sumpa na mayroon si Brian. Hindi naman natin siya pinakulam eh. Mas malaki pala talaga ang epekto kapag ang sumpa ang bumalik. Kahit na magaling na albularyo, nahihirapan siyang pagalingin. Ang laki na ng epekto sa kanya. Kasi may mga ari-arian na silang naibenta. Alam mo, nakakaramdam ako ng awa sa kanya. Nagpadala nga ng picture sa akin ng asawa niya. Sobrang payat na niya. Alam mo yung payat ko nung pinakulam niya ako? Mas malala pa ang kanya kasi butot balat na lang. Habang nag-uusap ang dalawa, may kumatok sa pinto nila. Si Nick ang nagbukas ng pinto at baka sa kanyang mukha ang pagkagulat. Sumenya siya na si Brian ang nasa labas kaya agad din na nagpunta roon si Aubrey para papasukin ito. Ang anak naman niya ay nakatingin lang sa kaawa-awa niyang ama. Hindi man lumuluha, baka sang-awa sa kanyang inosenteng mga mata. Sana sinabi mong gusto mong makausap ang anak mo. Kahit naman hate na hate kita, kami nang pupunta. Kaysa naman dumayo ka pa. Kawawa ka naman tignan. Gusto kong ako naman ang gumawa ng paraan para sa anak ko. Ang tagal ko na ring pinagdurusahan itong nararamdaman ko. Hindi na nawala sa isip ko ang mga sinabi mo sa akin, Aubrey. Tama ka nga. Naging duwag ako noon pa man. At hindi ko tinanggap ang mga pagkakamali na nagawa ko. Walang sorry. Walang pagbawi. Nagmatigas pa ako. Sana mapatawad niyo ako. Lalo nang anak ko. At ikaw, Aubrey. Ayaw ko nang magtanim ng sama ng loob. Ang gusto ko lang maging maayos ang buhay namin ng anak ko kahit wala ka. Pero napagtanto ko rin na hindi ko pwedeng alisan ang karapatan ng bata. Kung siya rin gustong makasama ang tatay niya. Pinatawad na kita, Brian. Tunay sana ang pagsisisi mo. Sinabi rin ni Anisha na pinapatawad na niya ang kanyang ama sa anumang ginawa nito sa kanyang ina. Hiniling din ng bata na maging maayos na si Brian dahil matagal na niyang pangarap na magkaroon ng tatay na maaari niyang lapitan. Napuno ng iyakan ang gabing yun. Nagkapatawaran ng lahat at ipinangako ni Brian na tutulungan niya ang mag-ina. Sa paraan na yon, doon niya maipapakita na babawi siya sa anumang nagawa niyang pagkukulang. Sa paglipas ng mga buwan at maging taon, tinupad ni Brian ang pangako niya. Hindi na nahirapan pa si Aubrey sa pagtustos sa pag-aaral ng kanyang anak. Hindi nila sigurado kung paano nagsimulang unti-unti na ring umayos ang kalagayan ni Brian. Hindi pa siya ganong kagaling dahil hindi na siya nakakapaglakad.
Ngunit ang sigla ng kanyang katawan ay unti-unti na ring bumabalik sa dati. Nakakasama na ni Anisha ang kanyang ama sa eskwelahan. Pinapahiram na siya ni Aubrey kapag gusto ni Brian na makasama ang bata. Noong una ay nahihirapan sila sa sitwasyon, ngunit hindi kalaunan ay nasanay na rin sila. Maging ang asawa ni Brian ay natanggap na ang nangyayari. Tingin mo ba magkakaroon pa ng anak yung dalawang yan? Hindi ko sigurado, pero ang sabi hindi na raw eh. May problema ata ang matres ng babae, pero kaya pa naman sanang makabuo. Pero dahil nga nagkasakit si Brian, naging imposible na talaga. Kaya ngayon, si Anisha na lang din muna ang anak nila. Malawak na ngiti ang binitawan ni Aubrey habang nakatingin sa kanyang anak na masayang nakikipaglaro sa kanyang ama. Nagiging magaan na ang lahat sa kanila. Sa pagpapatawad, sa pagtanggap ng kamalian at sa pagbabago. Hindi na nakakaramdam ng takot si Aubrey sa pagtatago ng kanyang anak mula sa tunay nitong ama. Sa haba ng panahon, sa dami ng sakripisyo, lahat yon ay nagkaroon ng malaking tulong para sa pagbabago nila. Mula sa kanilang sarili at sa kung paano nila nakikita ang panibagong pananaw. Yun lamang ang nais ni Aubrey at ngayon, yun na ang nangyayari. Hindi na nila kailangan pang magpatali sa nakaraan dahil maraming bagay na ang dapat nilang tingnan sa kasalukuyan. Kung ano ang sakit na dulot ng kahapon ay siyang magiging ligaya sa hinaharap. Shout out sa ilang masusugid nating mga tagapakinig. Flordeliza Soliman, Sharon Solero Masagka, Elizabeth Orebia, Cherry Coralde, Marie the Lightworker, Rhea Malabayabas, Rose Ann Rama, Marilu Villa Kakan, at I am Brixie. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa inyo.